Sa mata ng mundo, ang kinang ng ginto ang pangunahing timbangan ng karangyaan. Kapag marami ka nito, sa paningin ng lahat, wakas na ang iyong pinapasang kahirapan. Sa isang tahimik na barangay sakop sa bayan ng Balanghiga, Eastern Samar, hindi sa malalim nagmumula ang swerte, kundi sa pag-ahon ng bawat mabibigat na bato mula sa sapa. Ngunit ilang beses man silang makahanap ng ginto, hindi pa rin sila makaahon sa hirap na mistulang kasing bigat ng mga batong maghapong pinapasan para makahanap lang ng mahuhugasang bulawan. Napapaligiran ng mga gubat at lunti ang mga burol ang barangay Ginmayuhan. Malawak at patag na lupain, tahimik na barangay, presko ang hangin, malayo sa polusyon, at higit sa lahat, malamig ang temperatura. Hindi gaano malayo sa kabihasnan. May mga nag-aaral, may mga nakapagtapos, may mga magsasaka, at meron ding nagtatrabaho na sa gobyerno. At higit sa lahat, sa lugar na ito, masayahin ang mga tao. At dito, nalaman ko na ilang dekada nang may mga grupo na ang kanilang pamumuhay ay paghahanap ng ginto o pagbubulawan. Kaya sa araw na ito ay sumama ako sa isang grupo na makikipagsapalaran sa paghahanap ng ginto. Ayon sa kasaysayan, ang pagsiklab ng paghahanap ng ginto sa area ng Ginmayuhan at mga bulubunduking bahagi ng Balanghiga ay naganap noong huling bahagi ng dekada 80 patungong dekada 90. Sa panahong ito, kumalat ang balita na may nakakuha ng malaking tipak ng ginto sa mga kuweba at bundok sa itaas na bahagi ng Balanghiga. Mula noon, dito na pumasok ang sistema ng SSM o Small Scale Mining o mas tinatawag na tradisyonal na paghuhukay ng mga tunnel o mga sapa na tinatawag ng mga lokal na abanador o mas kilala sa tawag na lumbang. Dahil dito, maraming pamilya sa barangay Ginmayuhan ang pansamantalang naiiwan ng pagsasaka at pagkupra upang sumubok ng swerte sa pagginto dahil mas mabilis ang kita kapag nakatama ng bena o ugat ng ginto sa ilalim ng lupa. Kaya sa unang pagkakataon, sa unang pagsama ko sa grupo ng mga minero sa tradisyonal na pamamaraan, mapatunayan nyo kaya ang sinasabi sa kwento? Hindi kalayon sa barangay, narating namin ang isang area ng maliit na sapa na tila ilog na tuyo. Ayon sa kanila, ito daw ay pinagminahan na noong una pa. At ngayon, kanilang inuulit at muling magbabakasakali na sana may ginto silang makita. Dahil grupo, kanya-kanya sila ng trabaho at ang pinakamatanda sa kanilang samahan ay sa Mang Hector. Sa edad na 72 years old, ang kanyang ginagawa ay hindi na pangmalakasan. Gamit ang pala, kailangan niyang bawasan ang dinadaanan ng tubig para mahangir daw ang takbo o ang pagbaba ng tubig dito sa hugis kahon o parehaba na kahoy. Sa unang araw, cleaning o paglilinis ng area ang kanilang gagawin. Una, kailangan nilang kunin ang malalaking bato na nakahambalang o na nagkakalat sa area na ito.
Dahil sa taglay nitong laki, kailangang pagbiyakin. Ngunit bago alisin sa pwesto, hinuhugasan muna nila dahil minsan ang ginto ay nakadikit sa bato. Mula sa malalaking bato, ang maliliit na bato naman ay unti-unti nang kukunin. Sa parehong paraan, hinuhugasan mo na ito sa tubig. Mula sa umaga hanggang sumapit ang hapon, kain lang ang kanilang pahinga. Kaya sa pagsapit ng hapon, ang tubig na dumadaloy pababa sa kahoy na ito ay bumaba na ang level. Ang ginto ay isa sa pinakamabigat at natural na elemento sa mundo. Kapag may baha o malakas ang agos ng tubig, tinatangay ng agos ang mga magagaan na bato at buhangin. At dahil sa bigat ng ginto, agad itong lumulubog pababa hanggang sa marating nito ang pinakailalim ng mga patong na bato o bedrock o sisiksik sa luwad kung saan hindi na ito kayang tangayin ng malakas na agos ng tubig. Kaya habang hindi pa nila naabot ang bedrock o tinatawag na palanas, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Sa ikalawang araw ko sa Barangay Ginmayuhan, umaga pa lang, nagsidatingan na ang ibang mga taong mangunguha ng ginto. Sa unang araw na pagpunta ko dito, marami pa ang mga bato. Kinabukasan, ito na ang aking nakita. At sa ibaba kung saan naroon ang maliliit na bato, itinaas na at wala nang pakinabang. Humigit kumulang 6 na grupo ang mga tradisyonal na minero ang matatagpuan sa lugar na ito. Sa kabila lang ng kanilang tinatrabaho, may isang grupo kung saan sa araw na ito, sila na ay magdudulang o isang proseso sa pagkukuha ng ginto gamit ang parang bilao na kahoy. Dito, ang mga huling naiipon na maliliit na mga bato, kasama ng mga buhangin, kasama na rin ang mga putik, hinuhugasan ito gamit ang tinatawag na dulang. Isang pabilog na hugis ng kahoy kung saan dito ay hinuhugasan ang mga buhangin at ang huling matitira ay ang maliliit na butil ng ginto. Dahil sa taglay nitong liit, ang mga ginto hindi kayang mahawakan ng mga daliri. Ayon sa nasa kabilang grupo, sa loob ng 2 linggo, itong mga pirasong ginto pa lang ang kanilang naiipon.
Sa ikalawang araw, flashing na ang kanilang trabaho. Matapos linisin ang area at mabawasan ang mga bato, naabot nila ang tinatawag na bedrock, palanas kung tawagin sa Waray. Flashing, kung saan babawasan na nila ang mga naipong tubig at ang tubig sa pinagtatrabahuan sa ibang direksyon na. Ang mga tubig na natitira dito, kailangang kunin dahil magsasakada na at ito na ang ikatlong proseso. Ito na ang pagsasakada. Ang mga huling bato, buhangin na may kasamang mga putik na nasa bedrock o palanas, kung saan naroon ang maliliit o butil ng maliliit na maginto, ito ang kinukuha para sa pagkiklining o hugasan sa tubig. Bakit po ginaganito? Bakit parang hinuhugasan? Yung bulawang kasi, minsan nababalot ng putik. Kaya pag rugasan mo, Pinasaan yung ginto, bulawan? nasa ilalim lang ito pag mayroon. Hindi ba madala? Kaya habang hindi pa pino ang natitira, patuloy nilang kukunin ang malalaking bato sa ibabaw. Kung titingnan, batak sa kanilang katawan ang lamat ng pagpupursige. Bawat patak ng pawis, may kwentong hindi nasasabi. Ayon sa kanila, may mga panahon na minsan inaabot sila ng 2 linggo, ngunit walang gintong nahahanap. Ayon sa pag-aaral, ang patuloy na pagmimina sa mga liblib na lugar sa probinsya ng Samar ay nananatiling isang masalimuot na isyu. Habang ito ay nagbibigay ng agarang pagkain at kita sa mga pamilyang naghihirap, nagdudulot naman ito ng pangamba sa pagkasira ng ating kalikasan, pagguho ng lupa, at polusyon sa mga anyong tubig na nakapaligid sa mga barangay. Sa mata ng marami, ang pagmimina ay nangangahulugan ng sugat sa kabundukan, isang kwento ng kalbong kagubatan at lumuluhang kalikasan. Ngunit dito sa Barangay Ginmayuhan sa Balanghiga, magkaiba ang dikta ng ginto at ng kagubatan. Sa lilim ng dambuhalang puno, may isang tradisyong hindi sumisira, kundi nakikibagay. Walang dambuhalang makinarya, walang malawak na hukay. Dito, ang paghahanap ng yaman ay isang marahang bulong sa lupa. Isang kasunduan sa pagitan ng tao at kalikasan na kukunin lamang ang sapat nang hindi binubuwag ang tahanan ng mga hayop at halaman. Isang patunay na ang tunay na ginto ay hindi lamang nahuhukay sa dilim, kundi berdeng yaman na nanatiling buhay sa ibabaw. Ang ibang grupo naman, kung may malalaking bato na hindi kayang buhatin, sila ay gumagamit ng tinatawag na nari-tari. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga komunidad ng mga minero sa Pilipinas, lalo na sa mga maliliit na operasyon o small-scale mining. Mano-mano itong pinapaikot. Isang paraan para hilain pataas ang mabibigat na mga bato na hindi na kayang buhatin ng mga tao. At sa kabila ng bukid na ito, naroon ang isang grupo
na aking sinamahan. Sa puntong ito, abala pa rin ang kanilang grupo sa pagtatrabaho. Kailangan kasing hugasan ang putik dahil tinatakpan at tinatago nito ang mga butil ng ginto. Kaya mahirap itong makita. Bukod dito, ang putik ay nagpapadikit sa mga material. Kapag tinanggal ito gamit ang tubig, mas madaling mahihiwalay ang ginto dahil ito mas mabigat kumpara sa buhangin at ordinaryong bato. Bago mag alas 12, may kinuha si Kuya Alvin na dulang. Isang makalumang kasangkapan, ginagamit ito para mahugasan ang mga bato at buhangin nang sa gayon ang matitira na lang ay ang mga butil ng ginto. Pero sa puntong ito, hindi pa alam ng kanilang grupo kung may ginto nga ba ang kanilang sinakada o mga naipong buhangin. Ito na ito. Oh, pagkita ko bulawan. At makalipas ang ilang minuto sa pagduduyang, tila mailap ang ginto sa mga oras na ito. Jimit na alagrit ko, hindi man nadadarahin. Mabugat kasi bulawan, patalay bugat damit kamanga. So, pag waray hiya bulawan, ibig sabihin mo adto waray liwat? Dipindi la daman, kay din nila kuhan lady. Iklo. Nabigo man silang makakita ng ginto sa unang pagsubok, umaasa sila na sana sa ikalawang pagsubok hindi na muling maging mailap ang ginto. Kaya dahil sa mahabang oras na pagtatrabaho, pagod na ang grupo. Nagpahinga muna sila at sa pagsapit ng tanghali, biglang lumuha ang kalangitan. Sana may biyayang ihandog ang kalikasan. Sa ika-4 na araw, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho. At ito na rin ang huling araw kung saan dito na malalaman kung mayroon nga bang gintong ibibiyaya ang kalikasan. Mula sa liblib na sulok ng samar, isang anak ng bayan ang sumibol, naglakbay. Antonio Cabubas, dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payak. Makikita ang ngiti kahit hirap ang tinapos.
kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin, kundi puso ng tao. Ipararating sa inyo, saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV, ating masisilayan ang ganda ng samar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay, kalikasan at tao, sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Halinang suungin, dilim ng mga kuweba, sa ilalim ng bundok, hiwagay makikita. Akyatin ng talon, tubig na kay linaw, paraiso sa gubat, sa init ay pampuka. At sa laot nagat, naya ay sumisig, buhay mangingisda, ating mabatid, bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin, kundi puso ng tao. Sa ika-4 na araw, tapos na ang kanilang malakasang pagtatrabaho. Ang ibang mga minero nagsisiuwian na rin patungo sa kani-kanilang mga tahanan. Sa Province Life TV. Para masigurong walang gintong butil na matatapon, pinong-pino ang kanilang pagkakatrabaho. Hanggang sa pinakahuling bato, iniisa-isa, tinitingnan ng mabusisi. Sinisigurong walang gintong masasayang. At makalipas ang ilang araw na pagtatrabaho, sa wakas, nakita na namin ang ilang butil ng mga ginto. Ang mga pagsusunod Sa bawat butil ng ginto na kanilang hinuhukay, tila may kasamang pangarap na unti-unting nadudurog. Gaano man kamahal ang halaga ng bawat kumikinang, kung barya at kakarampot lamang ang kapalit ng kanilang pawis at dugo, hinding-hindi nito kayang iahon ang pamilya sa malalim na balon ng kahirapan. At dito ko nalaman, dahil hindi pa sapat ang kanilang mga naipong ginto, 1 linggo pa silang magtatrabaho. Kung may maipon, doon na ibebenta. buhay natin, totoo. Palubog ng araw, ang mga ginto ay nasa ilalim pa rin. Kasabay ng mga pangarap na sa kanila ay mailap. Ang kwento ay Hindi sa dami ng ginto na susukat ang halaga ng buhay, kundi sa tatag ng dibdib na muling bumangon sa kabila ng bigat ng pasanin sa bawat araw. ng pagtitiyaga. Tahanan ng probinsya. Hanggang sa muli, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network. Totoo.